Good afternoon, sir. I am Jingle M. Kilikot. I am the second reporter of Group 9. My topic is all about the next 7 strategies are all external business practices that reduce currency exposure. First is insist on home currency payment. It is possible to insist on being paid in the company home currency so that the foreign exchange rates shift entirely to the customer. So, the example of that is ang isang kumpanya sa Pilipinas na nag-export ng mga kasangkapan sa Canada ay maaaring i-exist na bayaran sila sa Philippine peso imbis na Canadian dollar. So, sa ganitong paraan, ang anumang pagbabago sa halaga ng Canadian dollar laban sa Philippine peso ay magiging problema ng kliyente at hindi ng kumpanya sa Pilipinas. The second one is currency surcharges. A customer will not pay in a company home currency, then a related option is to bill the customer a currency surcharge if the company incurs a foreign exchange loss between the time of billing and payment. So, for example, ang isang kumpanya sa Pilipinas na nagbibinta ng mga produkto sa Europe ay nagtatanggap ng bayad sa euro. Kung hindi magbabayad ang kliyente gamit ang Philippine peso, maaaring silingin ng kumpanya ang kliyente ng karagdagang bayarin kung sakaling bumaba ang halaga ng euro laban sa peso. Mula sa panahon ng pagsingil hanggang sa oras ng pagbayad, Halimbawa, kung bumaba ang halaga ng euro ng 5% sa pagitan ng pagsingil at pagbayad, ang kumpanya ay maaaring magdagdag ng 5% charges upang mabawi ang pagkawala. The next is pagbabayad sa tamang oras. Get paid on time. When a company deals with a counterparty in another country, the payment terms may be quite long due to longer delivery schedules, border crossing delays, or simply because of longer customer payment intervals in the other country. So, for example, ang isang kumpanya sa Pilipinas na nag-export ng mga electronics sa United States ay may kasunduan na magbayad sa loob ng 90 days. Due to longer delivery schedule and customer delays, the payment period may be extended. To avoid the risks of the currency fluctuation while waiting for payment, ang kumpanya ay maaaring makipagsundo na bayaran sa loob ng 30 days imbes na 90 days. So, this way, the risk of currency exchange is reduced and any receive the payment more quickly. Number 4, foreign currency loan. If it is possible to offset of the foreign currency risk exposure by creating a counter liability such as a loan. To do so, a company can borrow an amount of money in foreign currency that matches the amount of the receivable. So, for example, ang isang kumpanya sa Pilipinas na may matatanggap na bayad mula sa isang kliyente sa Japan sa loob ng 6 na buwan na nagkahalaga ng 10 million Japanese yen ay maaring mangutang din ng 10 million Japanese yen mula sa isang bangko sa Japan. Sa ganitong paraan, kung bumaba man ang halaga ng Japanese yen laban sa Philippine peso, ang pagkalugi sa matatanggap ng bayad ay mababalansi ng pagkalugi sa utang. Sa agency, pareho lamang ang epekto sa kumpanya, kaya't mabawasan ang mga risks sa foreign exchange. Number 5 is sourcing changes. If there is a large amount of foreign currency cash flow coming from the specific country, the one way to hedge this risk is to start using suppliers located in the same country.
By doing so, the company can find a ready use for the incoming currency by turning it around and sending it right back to the same country. So for example, isang kumpanya sa United States na may malaking halaga ng cash flow sa euros mula sa kanilang client sa Europe, ay nagpasya na kumuha na lamang ng mga supplier sa mga Europe. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang kumpanya ay maaring gamitin agad ang natatanggap na euro mula sa kanilang mga kliyente sa Europe upang bayaran ang kanilang mga supplier sa parehong bansa. Sa ganitong paraan, naipapadala muli ng kumpanya ang euro sa Europe nang walang kahati o pagkawala sa foreign exchange. So number 6, foreign currency account. If a company regularly receives and pays out funds in a particular foreign currency, it may make sense to open a foreign exchange account in which it maintains a sufficient currency balance to meet its operation needs. So, for example, ang isang kumpanya sa Australia na may malaking transaksyon sa US dollar, dahil sa kanilang mga overseas clients ay maaring magbukas ng USD account sa isang lokal na bangko. Sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari nilang pag-ipunan ang mga pundo sa USD para sa kanilang mga operasyon na pangangailangan tulad ng pagbayad sa mga supplier o pagpapadala ng mga bayad sa kanilang overseas partner. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan magpalit ng pera mula sa Australian dollar patungo sa USD tuwing may transaksyon, na nagbibigay sa kanila ng mas mabilis at mas mura na paraan ng pagtugon sa kanilang pangangailangan ng pera. The next is number 7 is unilateral, bilateral, and multilateral knitting arrangement. A company that regularly conduct business in multiple countries must spend a considerable amount of time setting foreign exchange transactions. It may buy and sell the same currencies many times over at it process individual payable and receivable. So, for example, isang multinational na kumpanya na may mga opisina sa Pilipinas, Japan at Germany ay regular na nagsasagawa ng negosyo sa tatlong bansang ito. Sa isang buwan, ang kanilang opisina sa Pilipinas ay kailangan magbayad ng 100,000 sa opisina sa Japan. Ang opisina sa Japan ay kailangan magbayad ng 80,000 sa opisina sa Germany. At ang opisina sa Germany ay kailangan magbayad Number 2 is bilateral spreadsheet knitting. If two companies located in different countries transaction a great deal of business with each other, then they can track the payable owed to each other and net out the balance of end of each month, and one party pays the other the net remaining balance. So for example, is ang kumpanya sa United States at kumpanya B sa Pilipinas ay nagkakaroon ng malaking transaksyon sa pagbili at pagbibinta ng mga technology. Sa bawat buwan, kumakalakal sila ng mga produkto at serbisyo na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Sa halip na magpadala ng maraming hiwa-hiwalay na bayarin sa bawat isa, pagkatapos ng bawat transaksyon, gumamit sila ng bilateral spreadsheet knitting. Sa katapusan ng buwan, sinasummary ng kumpanya A ang lahat ng utang nang dapat bayaran nito sa kumpanya B, habang sinasummarize naman ng kumpanya B ang lahat ng utang na dapat bayaran nito sa kumpanya A.
Pagkatapos, titingnan nila ang kabuuang halaga ng utang na dapat bayaran at ikaltas ang mga ito sa bawat isa. Kung may natitirang balance, ang isa sa kanila ay magbabayad sa kabila ng natitirang halaga upang masettle ang transaksyon. Sa ganitong paraan, nababawasan nila ang dami ng mga transaksyon at kaugnay na magastos. Number 3 is multilateral centralized knitting. When there are multiple parties watching the net transaction, it becomes much too complex to manage with a spreadsheet. For example, isang international na kampanya na may mga branch sa iba't ibang bansa ay nagnanais na mag-net ng mga transaksyon sa pagitan ng kanilang mga branch upang mabawasan ang dami ng mga pagbabayad at pagtanggap ng pera. Sa halip na gamitin lamang ang spreadsheet, sila ay nagpasyang gumamit ng isang statistikadong sistema ng multilateral centralized knitting. Sa pamamagitan ng sistemang ito, ang lahat ng mga transaksyon mula sa iba't ibang sangay ay kinolekta at sinasamaryo sa isang sentral na sistema. Pagkatapos, ang sistema ay nagpasya kung paano inet ang mga transaksyon sa pagitan ng mga branch upang mabawasan ang dami ng mga pagbabayad at pagtanggap ng pera. Ito ay mas epektibo at mabilis kaysa manual na pag-ayos ng mga transaksyon gamit na ang spreadsheet at nagbabawas din ng gastos sa palitan ng pera. The next is forward exchange contract. Under a forward exchange contract, which is the most commonly used foreign exchange hedge, a company agrees to purchase a fixed amount of foreign currency on a specific date and predetermined rate. So, for example, isang kumpanya sa Pilipinas ay mayroong upcoming na pagbabayad sa kanilang supplier sa Japan na nagkahalaga ng 1 million yen sa loob ng 3 buwan upang maiwasan ang posibleng pagtaas ng halaga ng yen na isang kumpanya na kumuha ng forward exchange contract. Sila ay pumapayag na bumili ng 1 million yen sa loob ng 3 buwan sa isang itinakdang rate na isang USD equal 100 yen. Sa ganitong paraan, kahit na tumaas ang halaga ng yen sa hinaharap, nakakatipid pa rin sila dahil sa itinakdang rate na kanilang pinagkasunduan. The second is currency future. A currency future is the same as a forward exchange contract except that it trades on an exchange. Each contract has standardized size, expiry date, and settle rules. So, for example, sa currency future, may isang negosyo sa foreign market ay nais na mag-trade ng currency future upang magkaroon ng proteksyon laban sa posibleng pagtaas ng halaga ng euro laban sa dolyar. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay pumapasok sa isang currency future contract sa pamamagitan ng pagbili ng 10 mga kontrata sa EUR and USD, kung saan bawat kontrata ay nagrepresenta ng 100,000 euros. Ang pitsa ng pag-expire ng mga kontrata ay sa katapusan ng 6 na buwan. So, sa ganitong paraan, kahit na tumaas ang halaga ng euro sa hinaharap, protektado ang negosyante dahil sa kanyang posisyon ng currency future na nagbibigay sa kanya ng karapatan na bilhin ang euro sa presyong itinakda sa kontrata kahit na may aktwal na halaga ng euro ay mas mataas na. Next is currency option. A foreign currency option requires the payment of a premium in exchange for a right to use one currency to buy another currency at a specified price on or before a specific date. A call option permit to buy
the buyer to buy the underlying currency at the strike price, while a put option allows the buyer to sell the underlying currency at the strike price. So, when we say call option, give the buyer the right but not the obligation to buy underlying asset. When we say put option, it gives buyer the right but not the obligation to sell the underlying asset. So for example, ani is isang negosyante ay may interest na bumili ng 100,000 US dollar sa loob ng 3 buwan upang bayaran ang kanyang international na supplier. Ngunit dahil sa kanyang pag-alala sa posibleng pagtaas ng halaga ng US dollar, nais niyang magkaroon ng proteksyon. Sa halip na kumuha ng forward exchange contract, pinili niya ang currency option. Nagbayad siya ng isang premium upang magkaroon ng karapatan na bumili ng 100,000 US dollar sa isang exchange rate na isang USD equal 50 pesos sa loob ng 3 buwan. Ito ang tinatawag na call option. Sa ganitong paraan, kahit na tumaas ang halaga ng US dollar sa hinaharap, protektado pa rin siya dahil mayroon siyang karapatan na bumili ng US dollar sa itinakdang rate. Sa kabilang banda, kung bumaba ang halaga ng US dollar, hindi niya gagamitin ang kanyang option at mawawala lang ang premium ng kanyang binayad. The next is currency swap. A currency swap is a spot transaction on the over-the-country market that is executed at the same time as a forward transaction with the currencies being exchanged at both the spot date and the forward date. So for example, isang company sa Pilipinas ay mayroong malaking pagbabayad sa kanilang mga suppliers sa Japan at United States sa loob ng susunod na 6 na buwan upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa posibleng pagtaas ng halaga ng yen at dolyar. Nais silang gumamit ng currency swap. Sa kanilang currency swap, sila ay pumapayag na pagpalit ng 10 million pesos sa kanilang local na currency para katumbas sa halaga ng yen at dolyar sa kasalukuyang exchange rate. Ang unang bahagi ng transaksyon, ang spot transaction, ay nangyayari sa kasalukuyang araw. Pagkatapos, ang ikalawang bahagi ng ang forward transaction ay mangyayari sa hinaharap, particular sa loob ng 6 na buwan. Sa pamamagitan ng currency swap, ang kumpanya ay nakakaiwas sa posibleng pagtaas ng halaga ng yen at dolyar dahil sa kanilang naunang pagpalit ng local na currency para sa mga ito sa kasalukuyang exchange rate. The next is proxy hedging. If a company elects to receive a currency that is not active traded, then it may have a difficult time locating a hedge in the same currency. So, for example, is isang company sa Pilipinas ay may project na financial sa Thailand, kung saan ang currency na Thai baht ay hindi aktibong nakapag-trade sa international market. Upang maprotektahan ang kanilang investment tula sa pagbabago ng halaga ng Thai baht, pumili sila ng gumamit ng US dollar bilang proxy currency para sa kanilang hedging transaction. So, sa ganitong paraan, kahit na hindi direktang na-access ang Thai baht, maaari pa rin nilang protektahan ang kanilang investment gamit ang kanilang US dollars. The last is summary of strategies. Forward exchange contracts are the most heavily used form of hedging for two reasons. First, they are inexpensive, having a modest transactional cost. Second, they have an overtime country product and so can be pricely tailored to accompany individual needs. Thank you po, sir.